Panibagong kaganapan o development dyan ho sa Independent Commission ang nagpapatuloy ngayon. Tiniyak kasi ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na makikipagtulungan siya at yan ay sa kanyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure, kaugnay pa rin ang aligasyon ng proseso ng pambansang budget. Binigyang diin ng dating Speaker na mananaig ang katotohanan at hindi politika. Dumalo siya ng personal sa naturang pagdinig, dyan pa rin sa naturang issue at kaugnay niyan, magtungo tayo dyan sa lungsod ng Taguig. Nariyan si Bombo Isa Cotoner para sa mga karagdagang update. Yes, Bombo Dennis, dumating ngayong umaga si dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure upang tumugon sa imbitasyon ng komisyon kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sa kanyang pagharap, tiniyak ni Romualdez ang buong pakikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon at ipinahayag na handa siyang sagutin ang lahat ng katanungan ng komisyon. Nang matanong naman tungkol kay dating Representative Zaldico pagkatapos ng kanyang pagharap nga doon sa ICI, iginiit niya na kung sino mang naimbitahan ng komisyon ay kailangan bumalik ng bansa upang harapin ang anumang investigasyon. Dagdag pa niya, handa siyang bumalik kung sakali man na imbitahan muli siya ng ICI para sa mga susunod pang pagdinig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni later Representative Martin Romualdez. Kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it, and I feel very, very happy, and I welcome this opportunity to share everything I know. The ICI will have resource persons invited here, and we shall await for the same. Any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I can share more information, I will do so. Matatandaang naunang inimbitahan si Romualdez noong Oktubre 1, ngunit walang natanggap na tugon ng komisyon, kaya naman pinadalhan muli siya noong ikapito naman ng Oktubre, at ngayon nga Oktubre 14 ay dumalo na sa unang pagkakataon si Representative Martin Romualdez dito sa Independent Commission for Infrastructure. Samantala, dumating din ngayong araw sa tanggapan si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman upang ipaliwanag ang proseso ng paghahanda at pagpapatupad ng national budget, kabilang ang National Expenditure Program o NEP at General Appropriations Act o GAA. Pasado alas 8 ng umaga nang dumating si Pangandaman kasama ang ilang matataas na opisyal ng DBM. Kabilang sila sa mga resource person ng komisyon na nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Inirekomenda rin ng kalihim na masusing silipin ng Commission on Audit kung maayos na ipapatupad ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga proyekto. Binigyan din niya na dapat ay maayos na napaplano at nabubusisi ang mga implementing agencies ang kanilang mga proyekto bago isumite sa ahensya. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Sa atin is that gusto malaman ng komisyon natin yung process ng NEP at paano ito nagiging at kung paano nagre-release ng budget. So yun yung pinadala sa ating liham ng commission. So yun ang explain natin ngayon together with yung ating mga senior officers ng DBM. Sila yung mga kasama natin. Kasi yung budget, napirmahan na yan, di ba? Yung 2025. No? So, yung iba dyan, na-release na natin. Yung iba naman, naka-fisaro pa for later release. Ngayon, kung may problema yan, siguro, malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission ng Audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto maganda yung ginagawa nila ngayon, no? Na naka-live, yung kanilang budget deliberations. Tapos, may mga civil society organizations na uma-attend. Hindi lang observers, no? I think they get a chance also to ask questions, So, maganda yun.
Sa ngayon, Bombo Dennis, kapwa nakaalis na ng tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, at sinundan naman siya ngayon lang, no, Bombo Dennis, ni dating House Speaker Representative Martin Romualdez. Bagaman nagpadala rin ng imbitasyon itong ICI dito kay Representative Zaldico, kasabay nga nung kay Romualdez, wala pa rin natatanggap ang komisyon kung ngayong araw ba ay darating, no, si Representative Zaldico, kasi ngayong araw ang itinakda para naman sa pagharap niya. Kaya ito yung patuloy nating inaantabayanan kung darating ba dito, no, ang inimbitahan o pinasabina, no, ng ICI na si Representative Zaldico. Bombo Dennis. Okay, Bombo Isa, yung naging pagharap nitong si dating Speaker Romualdez, gaano katagal yung kanyang pananatili doon sa pagharap niya sa mga panel members dyan sa independent body, Bombo Isa? Bombo Dennis, actually pasado mag-alas 10 kanina siya dumating dito, pero yun nga rin, no, agaran din siyang humarap nun sa komisyon kasi nga wala rin naman siyang sinundan. So mga nasa mahigit 1 oras ng pagharap niya dito sa Independent Commission, at katulad nga ng nabanggit niya kanina, maraming naging katanungan ang ating Independent Commission for Infrastructure. So yan yung ating aantabayanan mamaya, Bombo Dennis, dahil makakausap naman natin si ICI spokesperson kung paano ba yung naging line of questioning natin pagdating kay Representative Romualdez. Kasi kung magugunita, no, ng ating mga kabombot ka Star Nation, merong hearing na naganap dito noong mga naunang linggo ng ICI na tumagal ng 6 na oras. Kung matatandaan talaga, parang mula umaga hanggang hapon, nakalabas na sila Bryce, kung hindi ako nagkakamali, no, Bryce Hernandez ang tumagal ng 6 na oras. Ngunit itong kay Representative Martin Romualdez ay mahigit 1 oras lamang ang tinagal dito sa kanyang pagharap. So yan yung ating aantabayanan kung ano ba yung naging line of questioning. Kasi Bombo Dennis, magmamatter yan kasi bakit sobrang bilis lang, no, dito sa para naman kay Representative Romualdez, at kung babalik pa ba siya dito sa tanggapan, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.